Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At dito po sa ating video na ito, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa pagtatampururot netong si Chavit Singson dito kay PBBM. Alam niyo si Chavit Singson kung hindi to umatras sa pagkandidato bilang senador nitong nakaraang 2025 election, isa to sa mga iboboto ko dahil nakita ko ang ginagawa nitong pagtulong, ang pagiging patas nito at ang pagiging gentleman nito. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niya na sa halip na parang magalit siya dun sa MMDA traffic enforcer na humuli sa kanya. Hindi siya nagalit, bagkus pinabigyan pa niya ng reward, di ba? Yan si Manong Chavit. Alam nyo, idol ko yan, isa yan sa mga gusto ko na personalidad sa mundo ng politika dahil eto napaka down to earth, hindi walang ano-ano to, walang kayabang-yabang to. Kumbaga, eto yung totoo, kung ano yung meron lang siya. Yun lang ang katotohanan, yun lang ang kanyang pinapakita. Saka eto, matindi wallet nito, lastiko lang, ha? Alam nyo, meron ako nakitang balita patungkol po dito, DZRH. Meron kasing sinasabi dito na parang yun nga, nagtatampo si Manong Chavit. Ako sigurado ako na etong si Manong Chavit, mahalaga si Manong Chavit kay PBBM. Mahalaga to. Alam niyo po kung bakit? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Eto, pakinggan po muna natin tong balita. Ngako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang posisyon sa gobyerno para sa kanyang pamangkin. Pero pamangkin ba, hindi anak? Hindi palalakay. Pero hindi tinupad ng presidente. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, inamin ni Singson na hindi katulad noong panahon ng kampanya na araw-araw silang magkasama ni Marcos Jr. Ngayon ay nakalimutan na siya ng Pangulo. Kwento ni Manong Chavit, nangako ang Pangulo na gagawing direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanyang pamangkin, pero walang nangyari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Singson. Hindi naman ako yung pamangkin ko sana dahil kapatid ko ron, chairman ng PCSO. Director lang hihingi ko. Sabi, wala. Alam pa ko, ilapin naman. Tapos hanggang wala na pakate. Tapos may pinapasok naman. Tinabla rin umano siya ng Pangulo noong sila ay nasa Japan, kung saan lahat ang nasa presidential table ay binanggit ang pangalan, pero tanging siya lang ang hindi. Hindi na maabot si Pangulong BBM at kahit ilang beses siyang nag-set ng appointment ay wala ring sagot mula sa staff nito. Naritong muli si Chavit Singson. Unang labas ka sa bansa, sa Japan. Kami lahat sa presidential table. Lahat, bumensyon, nakalimutan ako. Sabi yung anak niya si Kong Sandro, Dad, si Manong Chavit nandyan. Wala, sinabla ako, hindi ako bumensyon. Ayun, tingin ko nga malalim ang pagkakatampon itong si Manong Chavit kay PBBM dahil nga po tinabla daw doon sa biyahe sa Japan at yung doon daw po sa kanyang pamangkin hindi po naipwesto sa PCSO. Alam niyo po, para sa akin, maaring baka merong hindi man napagbigyan si PBBM kasi syempre hindi naman lahat mapagbibigyan sa dami ng may kumbaga kagustuhan na maipwesto ang kanilang mga kaanak sa gobyerno. Syempre hindi lahat yan ay mapapaunlakan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam niyo po ba, napakahalaga ni Manong Chavit kay PBBM at malakas hindi totoo yun. Baka meron na silang baka misunderstanding lang, hindi lang napag-uusapan hanggang sa lumalim na ng lumalim. Pero alam niyo po ba, 51 di umano ang naitalaga ni PBBM na kaalyado, kaibigan o kung ano man inirekomenda ni Manong Chavit kay PBBM. 51 po na na tauhan sa gobyerno ang napwesto. Kaya sabi ko nga,
maaari na baka yung ilan o tulad niyan pamangkin ni Manong Chavit ay hindi po naipwesto ni PBBM, pero yung pong 51 na na inirekomenda ni Manong Chavit meron po 51. So para sa akin importante si Manong Chavit dito kay PBBM. Soon kapag po naibigay na po sa atin etong listahan ng mga kumbaga inirekomenda ni Manong Chavit sa gobyerno ni PBBM na naipwesto naman ni PBBM, siguro dahil qualified, di ba? Yan ang isang titignan kasi kahit na anong rekomenda mo, kung hindi qualified sa position, hindi pumapasa sa Civil Service Commission, syempre hindi talaga maipupwesto yan. Kaya nung nalaman ko from one of our friends na sinabi nga po 51 di umano ang naipwesto dito sa gobyerno ni PBBM na nirekomenda ng ating idol na si Manong Chavit. Sabi ko, naku, mukhang may misunderstanding. Baka meron lang parang hindi sila pinagtatagpo silang dalawa. Para magkaroon sila ng hindi pagkakasundo, di ba? Alam naman natin talagang si Manong Chavit ay maka-BBM talaga to. Nakita natin na sa mga nagdaang panahon talagang maka-BBM to. Ngayon nga lang na medyo parang nagkakaroon sila ng misunderstanding ni PBBM, naging vocal din etong si Manong Chavit na sumusuporta na rin siya dito. Sumusuporta naman talaga siya na kumbaga kung parang ngayon ay mas pinipili niya etong si BP Sara. Sabi nga niya, kung kakandidatong presidente sa 2028 si BP Sara, susuportahan daw netong si Manong Chavit. Okay, wala namang problema doon. Lahat naman tayo malaya kung sino ang ating gustong suportahan. Pero sana, di ba, to be fair din kaya PBBM, sana ay na-mention din. Kung totoo po yan yung 51 na inirekomenda nitong si Manong Chavit ay napwesto, di ba sana yan ay worth mentioning din sa mga interview na napagbigyan ako dun sa 51 ko na inirekomenda, kaya lang yung isa kong pamangkin hindi napwesto. Di ba sana ganun man lang. Kung totoo po yung 51, di ba, na di umano ay naipwesto through the recommendation of our idol Manong Chavit Singson. Alam nyo, tinangaan ko talaga to sa mga pagtulong, sa pagiging simple. Ito talaga ay napakamaginoo. Alam nyo, nung naungkat nga yung pangalan niya sa mga missing sa Bungero, yung nabanggit siya ni alias Totoy. Parang imposible yun. Malabo yun na magawa ni ma-involve dyan si Manong Chavit. Hindi totoo yun. Porque kasama rin sa litrato si alias Brown. Di ba? Yung tinatawag si Alan Bantiles. Imposible yun, malabo yun. Manong Chavit pa. Ngayon po kasi ako, sabi ko nga sa inyo, ilang beses ko naman itong nabanggit na ako'y sumusuporta kay Manong Chavit. Sana magkaayos sila ni PBBM at sana kumbaga matapos itong tampuhan na to, di ba? Kasi alam niyo po hindi po yan healthy sa samahan ng mga kababayan natin. At isa pa kita niyo naman parehas Ilocano yan. 'Di ba? Sana ay merong mag-ayos, 'di ba? Kasi ang nangyayari kapag nagkakaroon ng sigalot, sa halip na mapagbate ang isang nag-aaway, ang dalawang tao mapagbate ang magkabilang side, yung iba nanunulsul pa. Kaya ako sabi ko nga sana maayos to at kumbaga malinis ang mga kung ano-anong mga kumbaga balakid sa kanilang maganda sanang pagsasama. Di ba po? Sana umaasa tayo na maaayos to at alam naman natin na parehas naman Maginoo etong dalawang ito. Di ba? So kapag po lumabas yung 51 na listahan ng mga nairekomenda ni Manong Chavit na naipwesto daw po ayon sa ating bubwit. Tignan po natin muna kung ito po ay
maibigay na sa atin, ilalabas natin dito sa ating channel. Tapos ito si Deo Macalma, alam ko meron din tong pinapapwesto meron din sa akin nagsabi na parang meron tong inirerekomenda, kaya lang hindi po naiupo dahil nga ito ay merong parang hindi yata disqualified. Hindi ko sure kung ano yung dahilan, pero yun ang parang nabanggit sa akin, parang hindi bagay dun sa posisyon yung inirerekomenda nitong si Deo Macalma. Pagkatapos nung hindi maipwesto yon, parang alam nyo na yung parang tinitira na si PBBM sa kanya mga programa, pahapyaw na binibira, di ba? Hindi man direct pero pahapyaw daw po na binibira. Sana naman wag ganon, di ba? Hindi porke na inirekomenda mo tapos hindi naman na qualified o hindi na ipwesto, baka merong mas magaling, baka merong mas deserving, magtatampo ka, di ba? Yung ikaw ay merong rekomendasyon na tinanggap at pinag-aralan at in-evaluate pero hindi nakapasa, malaking bagay na yon, dahil kahit papaano, 'di ba, ikaw ay tinitignan pa rin na kaibigan ng Pangulo, 'di ba? Sana wag silang yung bang palakasan system. Hindi naman syempre sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng presidente, sa lahat ng mga taong gobyerno, uubra ang palakasan system o compadrinos system, 'di ba? Medyo ibahin natin si PBBM, dahil si PBBM ibang kalakaran nito sa pamamalakad ng kanyang gobyerno. So ayan, tingnan natin kung ano mga magiging update pa po dito sa issue na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Shoutout kay Manong Chavita, idol natin yan. Dalastiko man, walang wallet pero napakakapal ng pera.